Israel nung sila ay nabubuhay pa sa Egypto. No? At ang Diyos ay gumamit ng isang lingkod na tinawag sa pangalang Moises upang ilabas ang mga Israelita sa pagkailipin sa Ehipto. At ang ating punong buhay bilang isang Kristiyano ay hinamok ng isang lingkod din ng Diyos upang tayo'y hanungin sa makasalanan sa libutan. At yun nga po sabi ng Panginoon kay Moises, ay ilabas niya ang mga Israelita sa Ehipto at dalhin sa Promised Land. Upang maalis sa pagkaalipin, maalis sa kasalanan, sa pagdurusa. Ganun din tayo. Ang isang lingkod o isang mangaral na nakaabot sa atin, sa bawat isa sa atin, iba't iba man ang ginamit sa ating kaligtasan, ay yan po ay alam ko ay ginamit ng Diyos upang tayo ilabas sa sanlibutan. At habang po tayo ilalabas sa sanlibutan, gaya ng mga Israelita, habang sila ay naglalakbay sa kanilang pupuntahan, ay nariyan po ang sari-saring problema at mga suliranin. Ganun din tayo mga Kristiyano. Ang sabi ng iba ay, ako'y nakasali-sali pa din sa born again, ay din na may paligan na rin. Hinahanap ng bawat isa sa atin ang kasiyahan ng katawan ng tayo nasa sanlibutan pa. Ay din pala na may walang alak. Din pala na may walang videoke. Ay pag nakakarinig ako ng videoke, napapakinding lalo na kapag kinakanta ang lasot mong hari. Ang sabi ng mga Israelita ay, bakit ba kami dito dinala sa ilang upang kami dito ay patayin? Samantalang doon ay may pipino at may sibuyas. Bakit tayo hinangon ng Diyos sa sanlibutan upang tayo dalhin naman sa ating kagagandang buhay, pero sa ating sarili tayo ang gumagawa ng kadahilanan upang hindi natin maabot ang biyaya ng Diyos. Nasa ating sarili. Kung tayo susunod sa gaya ng Israelita na sumunod nga sa command ni Moises, pero nandun ang mga pagdabog o ano-anong reklamo sa ating mga Kristiyano, gayon din. Reklamo ka ng reklamo. Hindi mo naman nakikita ang sarili mo, ikaw dapat ang reklamo. Kaya sabi nga ng isang kasama namin, Nay, ang kuya ho, nasa barangay na naman. Ay, tinaman, ikanan, magaling kung ginawa na naman ang kapatid mo at nasa barangay. Hangos yung ginagawa, madali, iniwan yung lulutuin. Pasa ka nilay? Ay, pasa barangay, pupuntahan mo yung kapatid. Nakuha lang mo ng barangay clearance. Kaya ako nasa barangay. Napabarangay ito. Hindi, pinatatawa ko lang kayo. Mukha kayo seryoso yan. Ako may nag-iupag ito pala. Pero sa atin ay kailangan natin na huwag tayong mainip sa biyaya ang ibibigay sa atin ng Diyos. Maaaring may hinihingi tayo, ako ipapasalamat ako sa Panginoon. Ito naman ay habang tayo kung sa driver baga ay nagpapatama sa pila para makapuno ng pasahero, ay kailangan ng bartender ay magtawag-tawag, magpaikot-ikot, paihihin ng driver, ikaw muna, hindi mo puno. Paisutin ng pasahero, ganun din tayo, baka mapupuno tayo sa biyaya ng Panginoon, di ba? Yeah. Kaya kailangan natin magtawag muna, kailangan natin tawagin muna yung Holy Spirit, ang gumabay sa ating mga kapatiran na wala pa. At ang buhay na natin sa biyaya ng Panginoon, ito may maikwento ko lang din sa inyo habang kayo ay nagmumuni-muni pa. Nung ako ay makakilala sa Panginoon, 1985, sa isang restaurant, sa pamagitan ni Pastor Nelson dating galing. Sino nakakatanda kay Pastor Nelson? Yan, napakaganda lalaki. Kung siya ay tinaguruan ni si Michael Knight. Naalala niyo ng Knight Rider? Kamukha niya si Michael Knight. Maganda lalaki, matangkad, at saka talagang pagka-basketball ay mailaban doon. At sa biyaya ko ng Panginoon ako doon nakakilala sa pangalan niya sa restaurant. 1985, then mission pa lang ito, doon sa terrace ng Tatay Ramon. At saka ako ang kauna-unahang ibinili ng gitara. Talagang sinamahan pa ako ni Pastor Nelson at ni Byron sa Batangas. Dahil si Byron ay mahusay na gitarista, saka si Noel Bautista. Kaya sabi, Brad, ituturuan namin at ikaw ang tumugtog sa simbahan. Talagang hindi siguro, ako naman yung nag-aral, ako naman nagtagal. Kaso baliktad ho ang ko sa gitara. Dahil ako'y kaliwete. Kaliwete, baliktad, di ba? Pero yung bayo ko, kaliwete, yung galing tumugtog.
At ang itinuro lang sa akin ay A, D. Dahil ang D, tatlo lang yun eh. Di ba? Tatlo lang yun eh. At ang pinatugtog sa akin lang yung bahay bubo. Bahay bubo. Ang aking kamay ay bangkong. Ano, pero sa biyaya po ng Panginoon, nakaalis nga, punta ng Maynila, at nakakilala ng asawang Sagrado Katoliko ni araw ng Miyerkules, lagi niya akong iniimbita doon sa Baklaran. Oo, sisimba ko yan sa Baklaran. Kaya pala simbahan na yung Baklaran, ang dami palang bakla doon. Ano? Baklaran. Kalakran ng bakla. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon, okay mong balik dito, ay muli may mga ngaral na dumating sa aking bahay, at sa biyaya nga po ng Panginoon nilaligtas ang aking may bahay, at nakasama ko sa pagsamba ang aking mga anak. No? At talaga nung muna ay hikahos, ang mga bata pag nagkakakuntuhan, yung magkakapatid, ay sabi, Papa, nung kami napasok ay talagang sa Lunes ay tortang giniling na orbit, sa Martes ay tortang hotdog na walang lasa, holiday. Hanggang sa sila'y nagkakatinginan sa kanilang sarili, ngayon ay lulusog. At sa biyaya po ng Panginoon ay sila'y mga nakatapos. Ano? Dahil po sa biyaya ng Panginoon, pag nakakakuntuhan sila at pinabalikan nila, yung kanilang kabataan ay talaga namang matatawa pag tinitingnan yung kanilang mga picture na may mga tagitihin, ano? Kapapayat. Ano? Pero sa biyaya po ng Panginoon ay malulusog. Sa biyaya po ng Panginoon ay may magandang mga pamilya, maayos. Bagamat tumarating ang problema, natural na yun sa isang pamilya. At nakakain na gusto nilang kainin dahil po sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Kaya napakalaga na biyayang dulot sa atin ng Diyos. Ano? Napunan niyo ba na marami yung sa akin sinabi ay puro biyaya? Amen. Kasi yung po ang magiging topic natin ngayon. Type ito mo yung lahat. Yan. Oh, talaga may bigyan kayo pula ko. Ako ay tatlong message yung aking ginagawa. Ang unang nga ko yung na may outline ako identity, integrity, at intention, ano? Kung anong identity ng isang Kristiyano, kung paano tayo makikilala. Pero hindi nagawa ng, hindi ko magawa ng message. At yun din po yung intention. Ano ba ang intention ng pagkakasama mo sa iglesyang ito? Ang minsan, ang intention ng iba ay may makuha. At kapag walang makuha, ay di bye-bye to decay. Hanap ako ng iba. No, pero sana yun po. Hindi ko po nagawa ng mensahe. Kaya po ang aking nagawa ng mensahe, ito po biyaya, grace. Ano po? At buksan po natin ang ating Biblia sa Acts. Book of Acts 15:11. Dito po tayo magsisimula. May papakita ko baka rin sa wikang Tagalog kasi ako ay mahina sa English. Kasi ako yung nag-aaral ay talagang walang perang pang-aral. Gustuhin ko nang mag-aral, nakatapos lang ako ng first year sa St. Francis. At malimit pa ma'am, ako ay nasa principal office ng habol ng baklang teacher. Nagbagsak ng malaking bato sa second floor, nagumuhong flooring. Alam ko kasi sa susunod na taon ako hindi napapasok. Kaya magka-record man ako sa SPA, maalala man ako sa SPA, ay di yung mga kalokohan na naalala sa akin. Ang hirap, gusto ko mag-aral, talagang hindi ako napag-aral. Okay nakapag-aral, siguro ako hindi narito dahil ang pangarap ko ay maging isang ihinyero. Baka tauhan ko si Willard. Pero sabi ko dito sa Acts, 15:11, datapwat naniniwala tayo na tayo yung mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Yesus na gaya rin naman nila. Tayo po'y manalangin. Ang maraming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Muli po, Panginoon, salamat sa iyo. Salamat po, Panginoon, araw linggo. Kami narito, patatawarin mo kami sa mga araw na wala sa iyo. Nawa, Panginoon, ang iyong pag-ibig at pagmamahal ay huwag mong mawala sa amin. Ikaw po, Panginoon, patuloy ng papatawad sa aming sala at hugasan ng iyong dalisay na dugo. Dalayan po, Panginoon, sa oras na ito na ang bawat isa na narito po, Panginoon, ay nawa ang aming puso't isipan at katawan ay kasama namin, nasasamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Nawa, Panginoon, ikaw patuloy na bibigay ng kaalaman sa bawat isa at ang iyong salita na mahayag
ay maging pagpapala po Panginoon sa mga ginig. Dalangin po sa Panginoon na ikaw mataas at mababa ang bautis sa amin sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo mga po na. Ano po, tatapos at naniniwala tayo na tayo mga ligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoon Jesus na gaya rin naman nila. Ano? Sabi nga dito yung biyaya. Saan nga po ba naggagaling ang biyaya? O sa English ay grace. Ano? Diba? Kaya nga tayo may kanta. Amazing grace. Ano? Kahangahangang biyaya. Ano? Na grace po ay hindi natin matatagpuan sa Senado, sa grace po. Hindi rin naman natin makikita ang grace kay Ibona. Ano? Kilala niyo si Grace Ibona? Yeah, wala nakakilala sa inyo. Wala. Siguro si Grace Sandoval, kilala ninyo. At saka si Grace Valdez. Ano? Pero ang grace po na ating pag-uusapan, yan po sa Tagalog ay biyaya. Ano po? Kaya isa pong biyaya sa atin sa oras na ito na tayo ay narito at makakapakinig ng salita ng Diyos. Ang alam ko, nung isang linggo kami absent, siguro may absent din sa inyo, kaya ang bawat isa ay uhaw. Uhaw sa pagkain ng Espiritu. Amen. Kaya po ako yung nanginginig ang tuhod dito dahil alam ko ang bawat isa sa inyo ay gustong makakain ng pagkain espiritual. Kasi minsan ganun din ako pag ako yung na-absent, tapos susunod na linggo ako sisimba, para bang yung aking kaluluwa ay gustong makapakinig ng isang magandang aral ng Diyos upang paghamuan muli ng isang linggong pakikipaglaban sa sanlibutan. At sana sa pamamagitan ng biyaya ay tayo mapalakas ng ang ating pananampalataya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Nakakilala sa Panginoon noong 1985 ako yun ay ngalos sa biyaya po ng Panginoon. Ako yung nag-backslide siguro ng 12 taon kung hindi nyo... Basta ganun. Ang tagal ko pong nawala sa gawain ng Panginoon. Nawili sa biyaya ng sanlibutan ang pagkita ng pera. Pero hindi pala doon ang gusto ng Panginoon. Ang dami po sana ngayong sideline, araw linggo, ang daming opportunity na ako'y kumita ng pera na malaki. Pero nagsabi na po talaga ako sa catering na hindi na po. At paminsan-minsan lang po talaga kapag kailangan, hindi yung natanggap sa labas ng sideline. Pero sa biyaya po ng Panginoon, sa aking paglalayo sa Kanya, ako'y binalik ng Diyos sa Kanyang gawain. Ano? Kaya malaking biyaya po kapag sa ating kapatiran na nanlalamig ay mayroong mananalangin na ito'y mapabalik. Kung tunay na anak ng Diyos. Pero kahit anong panalangin natin, kahit anong hingin natin sa Diyos, kung siya talaga ay hindi sa atin, ay hindi siya ibabalik ng Diyos. Ano? Kahit pa maaaring bumalik, hindi titingin, mag-observe. Ay, ganun pala. Hindi kami pinagkukulang doon. Kasi hindi na hinahanap sa akin. Hindi na kinukumusta si tatay, hindi na kinukumusta si nanay, hindi na hinahanap si ate, si kuya. Hindi na pala kami kabilang doon. Tapos susunod na linggo, absent na. Wala na. Pero salamat po dahil sa biyaya ng Diyos na tayong mga matatagal na sa Panginoon ay tayo pinakapagpatuloy. No? Bagamat sari-saring problema dumarating sa atin. Pasalamat tayo sa biyaya ng Panginoon, tayo iligtas sa lindol. Kung inyong nababalitaan ang lindol sa Cebu, sa Davao, sa parting norte, ay talaga maraming kabahayan, maraming buhay ang kinuha ng Diyos. Pero sa biyaya po ng Panginoon na tayong taga Batangas, ay iniingatan ng Diyos. Napakalaking biyaya po niyan. Dahil ang ating mga bahay hindi rin katibayan. Abay, sabi nga, huwag kang magmamalaki sa Diyos dahil isang ugalang ng Diyos din. Bagsak na tayo. Bagsak ng ating bahay, baka tayo natabunan pa. Pero salamat po sa biyaya ng Panginoon, tayo ay buhay pa. Nakakapaglingkod pa, nakapagbibigay pa, nakakaawit pa, nakapanambahan pa, at ang iba ay nakakapagsulwin pa.
Bakit sinabi ko ang iba, abay ako hindi na ako pagsulwit. Pero ako naman yung babahagi rin ng pahapyan ng salita ng Diyos. Basta may makausap ako. Kahit sa mga taga-barangay ay pinabibigyan ko sila ng Word of God. Talaga lang unti-unti. Kasi minsan kasi talaga ang taga-sanlibutan, ang tinitingnan sa bawat sa atin ay tayo ng letrang buhay. Binabasa tayo ng mga yan. Salamat naman doon sa isang kasamahan na talagang to God be the glory ay puring-puri niya ang ating pastor. Dahil sa lahat na naging nakilala niyo daw lingkod ng Diyos, nakilala, nakita, napakinggan, ay ang pastor na isa sa pinaka hinahangaan niya. Sana makupya natin, gaya nga nung isang preaching nung nakaraang linggo pa ng pastor, na siya ay hindi ang sarili niya ang nagpapakilala, kundi tao na ang nagtataas kanyang buhay bilang isang alagado lingkod ng Diyos. Kasi kaya kailangan tayo sa biyaya ng Diyos ay maingatan natin yung ating testimony. Kasi hindi nga tayo dadami dito sa ating bahay-sambahan kung hindi tayo magpapakaigi sa buhay Kristiyano. Oo, tayo nakakasala, oo, tayo mahirap, tayo makasalanan. Pero kung tayo ay pag-alis ng bahay, ay bago humakbang, ay nananalangin sa Diyos, na sa biyaya niya tayo lahat ay may iwas sa lahat ng gawa ng kaaway, ay tayo gagabayan ng Diyos. Kung tunay kang anak ng Diyos, laging may bubulong sa iyo, huwag mong gawin yan, masama yan. Huwag mong puntahan yan, masama yan. Huwag mong salitain yan, masama yan. Pero kung wala tayong mga gabay ng panalangin sa ating pag-alis sa bahay, sa ating tahanan, ay tayo tatalodin ng kaaway. Pero sa biyaya po ng Panginoon, salamat dahil tayo ay tinutulungan pa. Na sa paglabas ng ating pamamahay ay talagang Panginoon, naiipo kami ingatan sa aming panalita, sa aming lakad, sa aming gagawin. Huwag kami makitaan ng taga-sanlibutan ay kasisira ng iyong bahay-sambahan at ang iyong iglesia sa pamilya. Ano po? Sabi nga po dito, saan nga po ba galing ang biyaya? Grace came by Christ. Tingnan po natin sa 1:1-17. Pakipan Catherine. 1:1-17. Saan po galing ang biyaya? Yan, marami po tayong nadating na pasahero. Tamang-tama po yung ating panawagan. Pasok po, pasok. Biyahing Paranaque. Sabi nga po diyan, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan. Ano po ang kautusan po ay kay Moises ibinigay. Ang biyaya at ang katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ni Jesucristo. Kaya po ang biyaya ay hindi galing kung kanino, kundi ang biyaya po ay galing mismo sa ating Panginoong Jesucristo. Ay hindi, kaya ako binigyan ng spaghetti ng kapitbahay, hindi sa kapitbahay galing ang biyaya. Ginamit lang po ang inyong kapitbahay. Pero ang nagbigay po doon sa kapitbahay ninyo ay ang Panginoong Jesucristo upang maabutan kayo ng spaghetti. Ano po? Kaya po hindi natin pwedeng ang biyaya ay kung kani-kanino ninyo sasabihin galing. Kapagkat napakalinaw po diyan na ang biyaya ay galing sa Panginoong Jesucristo. For the law was given by Moses, but grace and truth came by Jesus Christ. Kung ang kautusan ay kay Moises ibinigay, ang galing, ay ang biyaya naman ay mismo sa Panginoong Jesucristo. Biro mo, napakalaking biyaya na ibinigay sa Panginoong Jesucristo ang biyaya niyan upang sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo tayo matubo sa ating kasalanan. Kung hindi binigyan ng Panginoon ng Diyos Ama ang biyaya kay sa Panginoong Jesucristo, ay hindi siya magiging tagapagligtas natin. Pwede naman gamitin ay mga propeta. Pwede naman gamitin ay mga apostol lamang. Pero ang ginamit po sa pamamagitan ng biyaya ay ang Panginoong Jesucristo sa ating kaligtasan. Kaya marami na nga po ngayon, busy-busy na. Ang dami ng mga bulang propeta ang talagang paikot-ikot diyan. May dalang supot ni Judas. Kung saan-saan ang ginagawa nila para mabigyan, ninatapat sa mga bakery.
Halimbawa, bumili ka ng 50 pesos, dala mo yung 50 pesos, bumili ka ng 30 pesos na munay, hindi kayo may sukling 20. Eh, agad araw-araw ang bag nila. Abay, kaya nga ako 30 lang ang binili ko para matipid ng 20. Tapos ibibigay ko sa inyo na kailangan naman na naglulugi sa niknik. Ano? Oo. Ay, dito ko kasi nandito ko. So, ito yung mga nangihingi kanina. Parang yung pinaglugi na yung bigay ng mga tao, hindi binigay sa gawain ng Panginoon. Ano? Kaya po sa atin, ay lagi tayo sa pagpapasalamat na nadating na biyaya sa atin, ay unahin po natin pasalamatan na yung Diyos. Pangalawa, yung taong ginamit ng Diyos. Dahil lahat po ng biyaya ay nag-uumpisa at galing sa Panginoong Kristo. Ano pa po sabi sa biyaya? Romans 5:15. Romans 5:15. Marami ko ito, pero kumuha lang po ako ng iba dahil alam ko ang iba sa atin ay may inipin. Salamat sa Panginoon. Kasama natin ngayon si Tatay. Tatay, ako kahoy kilala pa ninyo. Mga kapatid, salamat. Ano mo isang karangan at isang kasiyahan na makita tayo na sama-sama sa gawain ng Diyos. Matagal namin kayong namis. Si Pastor Ronel, matagal din namin pinapanalangin mga kasama. Maging ang pamilya ni Brother Williard, salamat, nandito sila. Purihin ang Panginoon dahil ginagamit si Brother Williard sa lugar ng Pulunganahaw. Isang malaking biyaya yan na ikaw ay gamitin ng Diyos. Ano pong sabi sa Romans 5:15? Natapat gayon din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway, sapagkat kung sa pagsuway ng isa ay namamatay ang marami, lubhapang sumasagana sa marami ang biyaya ng Diyos. Sumagana sa marami ang biyaya ng Diyos at ang kaloob dahil sa biyaya ng isang lalaking si Hesus Kristo. Yan. Galing na po sa Panginoon sa Kristo. Kaya kailangan natin na ang maraming biyaya at lubhang sagana ay galing sa Panginoon. Kaya minsan kayo malulungkot kapag kayo may hinihingi sa Diyos na hindi binibigay. Gaya po ng paglalakbay ng Israelita ay may hadlang po upang hindi agad nila maabot ang biyaya ng Diyos, yung promised land. Ano po unang naging hakbang? Yung pong dagat. Na hindi sila makatawid. Pero sa biyaya po ng Diyos, hinawi ito at pinarahan ng mga Israelita. Ganon din po sa ating buhay. Minsan ay mayroong malaking hadlang upang ang biyaya ng Diyos ay hindi maibigay sa inyo. Pero sa pamagitan po ng Panginoon Kristo, yan po'y hahawiin at lahat ng hinihingi natin na biyaya ay bibigay ng Panginoon Kristo. Dahil sabi diyan ay sumagana sa maraming biyaya. Napakarami na po ng biyaya na pinagkaloob sa akin ng Diyos, hindi ko na mabilang sa aking daliri. Kayo po ba, marami na rin bang natanggap? Amen? Kasi dati tayo, walang-wala. Dati tayo, almusal ay tuyo. Ang tanghalian ay hawak. Ang hapunan ay dilis. Pero sa biyaya ng Panginoon, halos lahat naman siguro sa inyo, sa isang araw ay nakakatikim ng karne. Pero napakalaking biyaya niyan. Na nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Diyos, ay tayo ganun ang pamumuhay. Pero nung tayo makakilala sa Panginoon sa biyaya ng Diyos, tayo ay sumagana ang buhay. Dati yung mga nangungupahan lang. Ngayon, up and down na. Biro yan sa biyaya ng Diyos. Inihingi ko ngayon sa Panginoon, sa biyaya niya, may paggawa ko yung aking kubo. Yung kung sino pong gusto ng aking kubo, matibay pa yung libuhatin. Kanya na. Kung may mapapaglipatan ako, ay ako nangihinayan. Pero humingi ako, sabi sa Panginoon ay hanggang December, Panginoon. Kasi pag ako nahingi sa Panginoon, nilalagyan ko ng time. Panginoon, kailangan ko ng galari. Bago mag-December, kailangan ko, Panginoon, ng pampagawa ng bahay. Sa biyaya ng Panginoon, nakihingi sa iyo. Hindi naman tayo hihingi kung kanino man. Sa Panginoon lagi tayo dahil ang biyaya po ay galing sa Panginoong Kristo. Hindi galing kay Mayor, hindi galing kay Congresswoman, hindi galing sa AX, hindi galing sa tupad, kundi galing po sa ating Panginoong Kristo. Kahit na tayo bigyan ng buwan ng 3,000, hindi makakasurbay. Pero mamamangha ka pagka ikaw ay binuhusan ng biyaya ng Diyos.
At matatanong mo sa sarili mo, pero pala kung gano'n eh. O biro mo, yung ating, sino nakakatanda po ng prayer request ng ating gano'n, na nakalista, yung ang hindi pa natutupad doon ay 720. Ha? Yun. Pero natupad na po, nagkaroon tayo ng dalawang sasakyan ng iglesia. At ang sa akin mo doon, malaking biyaya, ako yung humingi ako doon ng 3 wheels sa sasakyan. Abay, nagkaroon niya ako. Kapalit 4 wheels na nahingi ko, no? Dahil ang bilis magbigay ng Diyos. No? Kaya, malaking biyaya po yan. Talaga po nakakita ng laway pala ako sa salita. Kaya ako'y bilib doon sa daldal-kidaldal. Yun ang driver ng Nicknick, si Paring Omar. Napakasarap pong kuling driver noon. Pag alis niya sa garahe, hanggang sa pupuntahan, hindi ho natigil magsalita yan. Kaya ho hindi na-aksidente. Kaso nung isang araw, sa kadadaldal, nakalampas naman sa pupuntahan. Kaya sabi ni Pangulo, ayan, sa kadadaldal mo, nakalampas na sa pupuntahan. Hindi naigahan ng laway, ako yung magsalita, hindi ng 10 minuto ganang laway Ayun kayo mga marites, Talaga, dumaldal na, Okay, yan po, sabi, datapat kayo din ang kaloob na walang bayad ay hindi gaya ng pagsuway sapagkat kung saan sa pagsuway ng isa ay namamatay ang marami. Biro mo? Pag isa lang po ang sumuway, marami ang mamamatay. Ay kaya siguro marami namatay dun sa Cebu, ay may sumuway. Yan, nilindol ng Diyos. Kaya ang Diyos na po nagawa ng paraan upang sa kasalukuyan nating gobyerno ngayon, ipakita talaga ang kawalangyaan ng mga kontraktor. Ginawa ng Diyos na bumaha para makita ang diferensya sa flood control. Dahil kung hindi mo bumaha, hindi makakabuklatan ng record dyan. Ginawa ng Diyos na lumindol para ipakita yung munisipyo na ang poste ho ay, ano ba sukat ng hollow block? 12 by 16? Ano ba yun? Anong haba? 12? 40 cm. Meron mo binalutan lang yung garning kalaking poste, tapos pinalibutan ng 4 na hollow block, tapos pininis. Yun, nung lumindol, bumagsak, nakita ang poste gado paraso. Parang kayo sa atin, di ba? Dinaya natin, binalutan lang natin ang pag Ha? Binalutan lang natin at sino bang kontraktor dyan? Kakasuhan ko. Sino? Ano ba kontraktor dyan? Kita mo, sino gumawa? Kung hindi hindi makikita ng engineering niya. Kaya minsan tayo, iingat tayo sa ating sarili. Lalaki ng poste nyo okay nga, pasado sa engineering. Pero pagka inanay na, ito pala yung pinalutan yung lahat kung Kaya ang Diyos po talaga paglalagtan ng lahat ng kalukuhan. Wala po tayong itatago sa kalukuhan natin sa Panginoon. Kaya nga po, ang isang sumuway, marami ang mamamatay. Kaya sa atin ay tayo sumuway. Kung tayo mag-akitan at magkikaikitan na tayo ay pumatungo sa biyaya ng Panginoon. Ano po? Ang sabi ng biyaya, ito po ay believers should grow. Ito po yung nagpapalago sa mananampalataya. Inyo pong tingnan sa ikalawang Pedro 3:18. Ano po? Sa biyaya lang po muna tayo magpupokus ngayon dahil magdi-December ay talagang marami nag-aabang ng biyaya. 13-month pay, bonus, o kung ano-ano pang pay yan, pay out. Yan, sabi po dito, dapat magsilago kayo sa biyaya. Yan, kaya po ang biyaya ay nagpapalago at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas sa Jesucristo, sumakaniya nawa ang kalutihan ngayon, pakailanman, siya nawa. Kaya po ang biyaya ay nagpapalago sa mananampalataya. Sapagkat kung tayo, kung isang mananampalataya po, ay wala mong nakakamtan, wala mong nakihita sa kanyang pananampalataya at hindi nalago, ay tanongin po natin sarili.
Kaya nga sabi ng maraming mga ngaral na tumatayo dito sa likod ng pulpito, hindi lahat na nasa simbahan ay ligtas. Ano po? Ako minsan, tinatanong ko sa sarili ko, ako may ligtas. May tanong niyo rin po sa sarili niyo. Hindi naman tayo pwedeng maghatulan sa isa't isa. Ay, hindi ka ligtas. Ako lamang. Ako lamang nasin paligo-ligo. Ako hindi naliban sa prayer meeting. Ako hindi nanakaw ng ikapok. Eh, sabi nga po, kung sa mabubuting gawa, ay tayo maliligtas. Aba, ligtas na lahat. Dahil gumawa ka lang ng puti, ligtas na. Pero hindi po yun. Sa biyaya ng Panginoon tayo maliligtas. Kaya pagka po mayroong nagpapatanggap, sa sarili ko, ako nananalangin, nasa may uli ako sa pagtanggap. Hindi naman masama siguro. Natanggapin ng Panginoon sa Kristo sa atin. Ano? Eh, masama ka sa inyo, bigyan mo lang 1,000 araw-araw, tatanggahin mo. Eh, di lagi mo tatanggapin yan. Pabayaan mo siguro ang kaligtasan ang hindi natin tanggapin. Kaya po sa ating mga Kristiyano, kailangan natin siguraduhin na tayo po'y ligtas at upang tayo ay lumago sa biyaya at pagkakilala sa ating Panginoon. Ang muli kong pangalan dito ay ang aking pong topic ay about Bible. Baka iba yung Bible ay talagang libro lang ang daladala. Hindi alam kung talagang Bible. Ngayon, ang biyaya, kailangan din po natin malaman kung ano po talagang biyaya. Ano po? Ay, salamat sa biyaya. Pinasalamatan mo ang biyaya, pero hindi mo na pasalamatan na nagbigay ng biyaya. Ano po? Kaya kailangan po natin ng pasalamatan ay ang nagbigay ng biyaya, yan ay ang Panginoon sa Kristo. Sunod po ay, ano po sabi sa biyaya? God work completed in believers. Ikalawang Thessalonian 1:11 and 12. Yan, 11 and 12. Dahil din dito ay lagi namang idinadalangin kayo upang kayo'y narinig dapat ng ating Diyos sa pagkatawag sa inyo at ganaping may kapangyarihan ng bawat nais sa kabutihan at gawa ng pananampalataya. Sunod, upang ang pangalan ng ating Panginoong Hesus ay luwalhatiin sa inyo at kayo'y sa Kanya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Kristo. Ano po? Kaya kailangan po natin ng biyaya lagi upang tayo ay makumpleto. Kumpleto na yung ating pagkakabilib sa Kanya. Ano? Hindi yung pag nadalhan ka ng ibang mga ngaral, gaya ng asawa ko, ay nadaanan ng Jehovah, ay hindi ka, kung ikaw ay talagang justified na, kung talagang ayos na ang pananampalataya mo, hindi ka na madadalaga, hindi ka nakakain ng kanilang daladalang tinapay. Ano? Kaya kung pagiging nakatikim na ng tinapay din sa Rodini Bakery, kung may gusog na, ay pagdaan mo ng bakery din, kakain ka ulit. At pagdaan mo sa bakery ulit, limaing patso ka na. Ano? Kaya hindi lahat ng nangangaral, hindi lahat na nagdadala ng salita ng Diyos, ay tinitikman. Kailangan po natin talaga manatili dito sa aral lamang ng KJB. Ano? Ewan ko ba kung sarami ng mga pastor ay talagang pinagtatalunan pa yung kaligtasan yan. Hindi baga palaguin na lang yung mananampalataya, huwag na magbanatan ng kanya-kanyang na kaligtasan kung sino totoo at sino mali. Ang sabi nga ng maraming mga ngaral tayo na may individual na harap sa Panginoon. Ang ginagawa lang ng pastor ay tayo ituwid sa ating daan patungo sa kaligtasan at kaayusan ng ating pamumuhay. Huwag na ungkapin. Ay, si Moises na ang naghawi ng dagat. Pero si Noe ang sumakay sa nalutang sa dagat. No? Hindi lang yun eh. Hindi na ano. Ate Carol, ilang hayop ang sinakay ni Moises sa dagat? Sa bao? Ha? Ha? Ilang pares ang sinakay ni Moises sa tao? Ha? Ay, hindi naman si Moises ang nasa tao eh. Yung ikaw, di mali ka na agad. Si Noah, to, kita mo, basa-basa ang Bible, pero pagdating sa question and answer, laglag ka. Hindi si Moises ang nagsakay ng hayop sa tao, kundi si Noah. Kaya sabi dalawa, mali ka na agad. Ano?
Kaya sa biyaya ng Panginoon, kailangan natin na maging gusto. Ano? Hindi yung, kahit ka ng kain, di yan. Kain pa tsaka tuloy. Hindi dapat lahat ng nangangaral ay kinakain. Hindi lahat ng kung pangaral ay pinakikinggan. Kung ano lang po ang tama sa ayon sa ating pinag-aaralan. Ano mo? Namula ka ti Carlo. Dapat ang naisip niya, ano? Hindi nga pala si Moises ang dala ng dahon. Sasakit. NIV. Ano? Okay, sabi po dito, ano po sabi ng biyaya? Justify sinners. Ano? Nakikita po natin yan sa awit 51:1 at sa Romans 5:2. Tingnan mo sa Romans 5:2. Ang dami ko kasing talata pero hindi ko lahat kinuhaba kasi kayo maimpatyo na. Ay kayo na mag-search at mag-aaral kung tungkol sa biyaya. Romans. Ano po? Justify sinners. Romans 5:2. Kaya kailangan. Kasi sabi nung isang speaker dito, nagaling ata na Colombia yun kung saan na mission. Ay huwag daw lagyan ng katatawanan ang gawin ng Diyos. Kaya ako naman may karami ng napakinig ng mga senior pastor, may kaunti naman talagang jokes. Huwag lang mo yung jokes. Ano, kasi minsan yung jokes, nire-relate naman mo dun sa sinasabi. No? Yung isang pastor talaga stricto. Na hindi daw dapat, seryoso lang kayo diyan, kay maestro. Pag hindi man lang kayo tumawad at gumiti, no? Kaya minsan, ang kanin, kinikisahan din naman ng saging. Nilalagyan din naman ng balinghoy. No? Ano po sabi dito? Sabi ko ay sa pamagitan din naman niyay nangagkaroon tayo ng ating pagpasok sa pamagitan ng pananampalataya sa biyayang ito. Na diyan ay nagsisilagi tayo at nagagalak tayo sa pag-asa sa kalutian ng Diyos. Ano po? Dahil po sa pananampalataya sa biyayang ito, diyan tayo nagsisilagi. Kung hindi po tayo sa biyaya na ating pakinggan sa mga salita ng Diyos na nakinig sa ba't ibang na lingkod na tumayo dito, hindi po tayo mananatili dito. Ano? Kasi talaga, sa biblical po, na ang salita ng Diyos ay matalas. Para kung tabak na magkabila ay talim. Kaya minsan, ang dating sa atin ng salita ng Diyos, talagang masakit. Kaya ka nasasaktan, totoo sa iyong buhay. Pasalamat ka dahil sa biyaya ng Diyos, kinasaktan, may espiritu ka ng Diyos. Pero kung di pumunta lang dito, at nakinig na parang wala, hindi man lang naibo yung iyong damdamin, hindi man lang nagalaw ang isipan mo, hindi man lang nakuryente ang iyong katamandiyan sa bawat salita ng Diyos, ay baka may malaki pang katanungan sa pananampalataya. Minsan masakit ang salita ng Diyos. Minsan naman ay talagang nakakapagpalakas. Anong masakit lagi? Minsan ang masakit lagi na sasabi ng bawat isa kapag ang topic ay pera na. Kapag ang topic ay kung about financial na. Natural lang, tayo sasaktan kung wala tayong pagbigay. Pero kung meron po tayong pagbigay, ang sarap. Ang sarap pakinggan ng about giving. Sabi nga dun sa akin, isang kasausap ng tagabawan, sa amin may hindi lang sa inyo. Kapag dating na sa giving, talagang lahat ng mga santo. Anong santo? Hindi lahat ng mga tahimik na. Kahit naman saan siguro. At ang sabi niya, kasi inilagay naman tayo ng porte ng Diyos sa kanya-kanyang paumuhay. Meron talagang pinagpala sa sobrang biyaya. Meron naman talagang tinetis ng Panginoon kung hanggang saan ang iyong pananampalataya. Na kung hindi ka biyayaan ng Panginoon, titingnan kung hanggang magpapatuloy sa Kanya, ay itatalikod na. Di ba? At doon sa pagdating sa giving, ang iba daw kaya hindi napunta kapag may tapungan, hindi nahihiya. Lalo na about sa pagtatapong may pagkain. Kapag kung wala ka. Pero sa isang nakakabalian natin, may nakaupit pa sa ating kaunting puso, na kapag tayo ay walang madala, walang makalit, talaga tayo hindi napunta, di ba? Karamihan, gano'n. At ang isa pang napunan niya,
na kapag ang isang pastor ay yumaman, sabi niya, Brad, una mo ba? Sabi ko nga din, na kapag ang isang pastor ay yumaman, ay yumayabang. Sabi ko, meron sarili kayo, meron namang hindi. Gaya nga kung yan, pinakilala, sila Pastor Laurena na yan, nakala mo mga Diyos sa likod ng pulpito, nakala mo sila ng Diyos, sila ng batas. Pero sabi ko naman, si Pastor Nelson Hernandez ay pinagpala sa biyaya ng Panginoon na nanatili ang kanyang kababaan. Pastor Amasora, Pastor Manny, at ang ating pastor. Yung mga isang pastor diya ay talagang kinaumayan na ng mga kapitbahay dati. Kayabang-yabang daw. Hindi gaya ng pastor. Alam na pupunta sa Gubat at Jerusalem ay todo nakapulong puti at mukhang pakpak. Hindi kaya hanggang doon ano? Kaya talagang ang mga unbelievers at saka mga talagang hindi mananampalataya ay talagang tinitingnan ang bawat isa sa atin. Ano? Kaya salamat sa ating pastor na talagang isa sa hinahangaan, purihin ng Panginoon. May nagsabi pa diyan ng nangangaral ng pastor, yan ika gusto kong mangaral, maliwanag. At saka nakikita sa buhay. Meron naman talaga magaling mangaral, magaling magsalita, pero yung karakter niya ay sabi nga nire-represent ay ang Panginoon sa Kristo, ay ang Panginoon sa Kristo na may nangaral na may kababaan. Hindi nangaral na may pagmamataas at kayabangan. No? Kaya naitanong ko rin isa sa pastor, stupid ka ako karamihan niya papakinggan ko. Eh lagi nang si Apostol Pablo ang itinaas. Hindi ka dapat sa pamagitan lang ni Apostol Pablo, ang Panginoon sa Kristo talaga dapat na mataas. Dahil ang ating sinasamba, ang ating pinapalagaan natin pananampalataya ang Panginoon sa Kristo. No? Bagamat talagang ginamit si Apostol Pablo sa maraming lugar upang ipahayag ang kaligtasan ng Panginoon. Ano po? Kaya sabi ko diyan nga tayo ay dapat sa pamagitan ng pananampalataya sa biyang ito na diyan ay nagsisilagi tayo. Ano po? Manatili po tayo sa ating pananampalataya. Kung saan man tayo dali ng ating buhay, hindi man tayo yumaman na gaya ni sino yung sa flood control? Si Diskaya. No? Na ang daming sasakyan. Hindi man tayo yaman nun dahil yaman na sa pagnanakaw. Ano? Kaya sa galit na galit siya kay Michael B. dahil ginagaya siya ni Michael B. Dahil kamukha siya ni Michael B. Ano? Ang pangalan ni Michael B. doon, hindi naman siya di kunin. At ang kanyang produkto ay hindi daw flood control. Ano, Mr. ang yung produkto? Ang aking produkto ay birth control. Hindi flood control. Ano? Kaya, ikaw pagka kayo yumaman, pero hindi galing sa biyaya ng Diyos, ay nakakatakot. Laging may singil. No, salamat sa mga kapatiran natin dito pinagpala na. Yan, mga negosyante. Sana ay patuloy kayo pagpalain. Kami ho'y nag-uumpisa na magnegosyo rin. Hindi man kayo kasosyo dahil sabi nga ng pastor ay bawal makipag sosyo sa unbeliever. Pero kung kami naman mo sa unbeliever. Meron naman ng unbeliever na mas maganda pa ang ugali kaysa ayun na nagsabi. Ano? Mas maganda pa ang ugali ng di mananampalataya kaysa mananampalataya. Tsaka mahirap po sa atin, bawat isa tayo makautangan. Dahil minsan kaya hindi sisimba yung nangutang na iyayato sa inutangan. Ano? Kaya iwas-iwasan naman natin sa loob ng simbahan na tayo magutangan. Magbigayan na lang tayo. Amen? Amen. Ibig lang, pag-alala ko, walang pagbayad ng kurente. Mangutang sa iyo, kung meron ka namang ibibigay, ibigay mo na. Kapatid, arinig di utang na. Tulong ko na sa iyo. Sa iba ka na lang ang pangin ng pagdagdag. Ano? Yan. Salamat po sa Panginoon. Sabi po dito, justify sinners. Sunod po ano po ang biyaya? Ito po ay not to be abused. Ano po? Hindi po
Ito yung inaabuso. Romans 6:1. Romans. Grace not to be abused. Yan, wala ata si Catherine. Romans 6:1. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. Ano po? Yan. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy baga tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana. Ano po? Ang biyaya po ay hindi natin dapat inaabuso. Huwag natin aabusuhin ang biyaya ng Diyos. Porque tayo binigyan ng biyaya. May tawa tayo ng bayad sa simba o ano? May kausap. Yan. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay makapanagana? Kapag minsan kasi ang tao ay sagana-sagana na, minsan nakakalimutan na yung nagpasagana sa kanya. Di ba? Ay, mayaman ako. Iwanan mo na yung church na yan. Sorry ka na kapatid. Magpayaman ka muna bago ka maniwala sa iyo na ang Diyos mo ay magbiyaya. Eh sabi ko, hindi naman lahat namana ng palataya. Eh kaya rin ang palataya ay para yumaman. Bagamat gusto natin yumaman, yun nga ho ang dalangin ko sa Panginoon eh. Huwag akong payamanin, baka ako'y makalimot sa Kanya. At kung di naman na kanya ako papaghirapin, baka ako'y magnakaw sa Kanya. Yung katamtaman ng pamumuhay. Dahil baka pag ako yumaman, ay ako'y mayabang. Eh hindi na nga ako mayabang, ay mayabang na. Hindi baka mayaman ay mayabang na eh. Lalo na pag yumaman. Kaya nakakatakot to. Minsan sa biyaya ng Panginoon, kapag tayo sagana, ay nakakalimutan na natin yung nagpabigay ng biyaya, yung nagpasagana sa atin. At ang atin ng pinapanginoon ay yung biyaya. Pera na ako. Araw ng Sabado, araw ng Linggo. Hindi mo na ako sisimba, magwakta na ako eh. Mayaya mo na ang aking mga kaibigan makapag-Jollibee sa Makto. No? Makapag-SM muna, lalo kayo December, ang daming sale. Sigurado mayat-maya may motor na harurot sa inyong harapan, nandiyan ang parcel, nandiyan ang Lazada. Sigurado. Tawa si ko, no? No. Sigurado may tatawa lang inyong aso kung may aso kayo. Dahil hinahanap si Aray, kilala nyo, may parcel ho. Mayat-maya yan, lalo December. Kaya huwag ko ganun. Pag ang pinayayaman nyo ay taga-sanlibutan. Ako ho ay nabili ng sapatos isang taon, isang beses lang. Noong nakaraan, bumili ako ng sapatos December. Hindi sa December na ulit ako bibili. Taon na ako magpalit. Kasi hindi ako mahilig sa ganun pa. Basta kung maisuot, okay na kahit paulit-ulit. Na, sa biyaya ng Panginoon ako ay sabihin niyo na ako kuriko. Dahil ang pinagpapawisan ko, gusto ko may paglalagyan, may tamang gagastusan. Pero kung sa luho-luho lang din naman ng katawan, parang hindi ko ginusto. Sabi ng aking mga kabarangay, Brother Tiston, may walang sipon, kahirap mo namang tawagan. Ay, paano mo nga ako matatawagan? Wala akong sipon. Ayan. Sari-sari na. Baka sabi ko, baka kung may cellphone, wala ako sa Panginoon. Napakaraming ikinakarga kasalanan ng diablo sa cellphone, kaya mag-ingat po kayo. No. Gamitin nyo lang ang cellphone sa kagaganda ng buhay ninyo upang ang biyaya ng Diyos ay mapanagana sa bawat isa. Huwag mong gagamitin sa paghahatid lumapit ng ibang salita, pag-aawayan ng sino. Maging maingat po kayo. At kung kayo saway ng saway na huwag gumamit ang mga bata ng cellphone, kayo mga matatanda, cellphone, ay ano pa? No. Last na po. Ay ka po yun na. Ano po? Ano po po sabi ng biyaya? Ito po ay yung ating kaninang binasa sa 5:11. Balikan po natin. Acts 5:11 o 15:11 ba yun? 15:11 Acts.
Yan, datapwat naniniwala tayo tayo ay mga liligtas kung magitan ng biyaya ng Panginoon Kristo, ng Panginoon Hesus, na gaya rin naman nila. Ano po? Ang biyaya po ay nakapagliligtas. Dahil sabi nga diyan sa biyaya ng Panginoon, tayo ay mga liligtas. Kung hindi po tayo inabot ng biyaya ng kaligtasan, siguro pare-pares tayong wala dito. Pare-pares tayo nga nasa ating pamahay, araw ng linggo, kung hindi man ay nasimba sa Katoliko, ganda-ganda ng damit, may pamaypay na dala, ang kapal ng make-up, nakaputi, may belo, paglabas ng simbahan, hanggang tumama. Kita ko yan doon, kita ko doon. Dahil ako ay nasa harap ng niknik. Mga manang ng simbahan. Sana ang manang dito ay maiba sa manang doon. Ang manang namin dito ay si manang ng gala. Ano? Ay salamat po dahil sa biyaya ng kaligtasan, tayo hindi na gaya nila. Sa biyaya ng kaligtasan, hindi na tayo palaaway. Sa biyaya ng kaligtasan, tayo ay pinipilit natin maging mabuti. Hindi naman natin kakayanin maging mabuti kung hindi sa biyaya ng Diyos. Dahil tayo pare-pares ng kasalanan. Pare-pares tayong may natatagong ego sa ating buhay. Hindi ako papatalo sa ganun. Pero sa biyaya po ng Diyos, ay pinipilit natin sa pamagitan ng kaligtasan tayo maging maayos sa Panginoon ng Diyos at sa paningin ng tao. Hindi naman po natin kaya natin sarili. Ako nga dati lumayon sa Panginoon ngayon walang binagsak ko ako ng Panginoon. Naris ang aking tirahan, binigyan ako ng sakit, nawala ng trabaho. Kumikita ng talong pa ako nagsasaudi doon. Magkano nagsasaudi? 27. Ako kumikita ko noon pinakababay 40 isang buwan. Sa cater ko yun, bukod ko yung sa restaurant. Pero wala, saan punta? Sana punta. Dahil ako malayo sa Diyos at hindi nagtatouch, hindi nagiging po, wala rin. Nahanap ko na sana. Kaya po sa pamamagitan ng biyaya, tayo magpasalamat lagi sa Diyos. Yan, sa pamamagitan po ng biyaya, ang aking mga anak ay nakatapos, isang hindi nakatapos, nakapagdadating ng tanghali, nagreklamo ang hirap ng buhay, kasi hindi ko nakapagtapos. Kaya sa ating mga kabataan, kayo yung magtapos. Ang sabi pa nung isa na aking pamangkin, bakit ka mag-aaral pa? Pagkatapos naman ng quarter labor day. Mag-aaral pa daw hanggang quarter, pagka-graduate naman ng quarter, ay labor din ang bagsak. Ay doon na ikaw mag-aaral. Marunong na nang magpinta ng kwarta. Ay mali yung pananaw sa buhay yun. Ano Brad? Ang hirap, lalo na mahirap ang trabaho. Talagang mapapaisip ka. Buti ikaw yung kinikita talaga ay sapat at nakapagpaligaya, makakapag-ayayaman ka. Pero gaya nga ng isa na laborer, pag nagali ng ulan isang linggo, di isang linggo walang kita. Kaya pagpasok sa Lunes sa susunod na linggo, babalihin na. Kaya wala akong nayamang labor, kundi ang Department of Labor. Hindi ako nayaman. Pero yung mga labor wala. Kaya kailangan po natin yan. Kailangan po natin na tatapat, naniliwala tayo na tayo ay mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus na gaya rin naman nila. Yung mga nauna, naligtas sa biyaya ng Panginoon. Kaya salamat dahil sa biyaya ng Panginoon, tayo nangaligtas din naman. Sino ang hindi paligtas diyan? Kaya giligtas na. Taas po. Taas po ang ligtas na. Taas po. Yan. Ang hindi tumaas, hindi ligtas. Mamaya maninigas. At pubusan ng gas. Kaya po siguraduhin natin sa ating sarili na sa pamagitan ng biyaya ng Panginoon tayo maligtas. Kaya po kung dumating sa inyong mangaral ng dala-ebanghelyo ng Diyos at kaligtasan, huwag po kayo magpasubaling tanggapin ang Panginoon sa Kristo sa inyong puso bilang Panginoon tagapagligtas. Wala pong mawawala sa inyo kundi madadagdagan pa kayo sa biyaya ng Diyos. Amen? Yan, amen. Timo, sa pagtatawag natin ng pasahero, nakapuno din naman tayo, hindi naman ang wala. Yung pong kanina,
ay hindi umabot ng pagbibigay sa Panginoon, sa biyaya po ng Panginoon yung baon na ibibigay sa Panginoon, ay ibigay ninyo upang maluluwati ninyo ang Diyos. Ano po, ang isa po kakumpletuhan ng pagsamba sa Panginoon, yung pagbibigay sa kanyang gawain. Ano, minsan ako nahihiya kung ako ng mga ibigay. Pero kung kayo naman po ay pagbigay, kahit na magkano, basta bukod sa puso ninyo, kasi kailangan po ng gawain ng Panginoon. Amen? Salamat po, tayo po yung lahat. At tayo po ay manalangin at pagkatapos po niya na yung Sunday School. Yan. Parang wala akong mga tatay Javier. May pinuntahan? May pinuntahan sila. Okay, tayo po tumayo, tayo manalangin. Naman namin Diyos, mapangyarihan sa lahat. Muli po Panginoon, salamat sa iyo. Tunay nga Ama sa pamagitan ng iyong biyaya, kami naligtas. Salamat Panginoon sa iyong biyaya ng buhay ng bawat isa ay abutin mo upang iligtas sa apoy ng impyerno. Salamat po Panginoon sa biyaya, sa pinansyal, sa material, sa pisikal. Nandun ay amin na natatamasa po Panginoon dahil sa iyong kabalitan sa amin. Nawa Panginoon sa mga biyaya na aming tinatamasa, huwag ka namin kalimutan, kundi lagi ka namin mapasalamatan sa aming buhay at lagi ka namin pong maalaala na ikaw ang Diyos na nagliligtas at nag-iingat sa amin. Salamat po Panginoon, nawa ay naging aral sa bawat isa ang iyong biyaya ay aming pasalamatan sa pamagitan ng Panginoon sa Kristo. Salamat po Ama, sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, salamat Brother Jess sa mensahe.